Po si Loida. Dito po kami nakatira. 7 po kami magkakapatid. Ako po yung bunso. Tapos, 5 taon po akong nag-scholar sa Talier. Kaya po ako nakapunta sa Talier. Tapos, naghahanap po ako ng trabaho. Nangangailangan po sila sister noon. Kaya po, naghanap po sila dito sa lugar namin. Kaya po, nag-grab po ako ng opportunities. Tapos, sa aming magkakapatid, lahat, yung mga kapatid ko po, yung mga panganay sa akin, may mga asawa na po. Yung mama ko po, saka yung papa ko, wala na pong trabaho kasi hindi na po sila pwede magtrabaho dahil high blood nga po, may sakit, gano'n. Bali, sitwasyon namin ngayon, ako yung katrabaho, saka yung ate ko. Yung ate ko po, street sweeper po siya, nagwawalis. Pero hindi po gano'n yung sahod niya. Minsan may sahod, minsan wala. Tapos, bali, nakakatulong ako ngayon. Yung sinasahod ko sa Talier, binibigay ko sa nanay ko pambayad ng ilaw namin, pambayad ng tubig. Ngayon po, yung kalagayan namin, hindi pa kami sigurado sa tinitirahan namin kasi sabi nila, papaalisin na daw kami, hanggang December na nga lang daw po kami dito. Kaya po, sana magtuloy-tuloy yung gawa sa Talier para makatulong din ako if in case na paalisin kami dito, sa probinsya po kami babalik. Si Aileen Basco, pangalawa po ako sa magkakapatid. Ako po yung panganay. Yung papa ko po, nagtatrabaho bilang pintor sa may Green Hills. Mama ko, pa-sideline lang po. Dati, nagtitinda po siya ng mga pang-almusal. Tapos ngayon, sa sinuwerte po, dun po siya nagtatrabaho kay na sister sa may Talier bilang isang mananahe. Scholar po ako nila sister sa may foundation nila. Tapos, yung dati pong kasamahan ni Mama, si Ate Anne, nagtatrabaho po siya sa Talier. Tapos, alam niya po yung kalagayan namin yung time na nagkasakit si Papa. Tapos, pupunta po siya dito sa bahay. Tapos, yun nga, nakiusap si Mama na kung pwede ipasok ako doon. Kahit bilang maging trimmer lang, ganun. Buhay po namin, hindi ko po masasabing okay kasi minsan po may mga time po na may dumarating po na wala pong makain. Dati mahirap kasi lalo na pag isa lang yung nagtatrabaho, isa lang yung bumubuhay sa pamilya namin. Yun, nawalan kami ng kuryente, nawalan ng trabaho si Papa. Tapos yung mga kaibigan niya, nilalayuan kami. Walang tumutulong sa amin. Parang yung, alam mo po yun, yung parang may nakakahawang sakit. Kasi nilalayuan kami lahat. Pag humingi kami ng tulong, parang deadma lang. Tapos yun. Tapos dumating yung time na nakikikain ako sa klase ko. Tapos pag uuwi ako, pinapadala na lang ako ng pagkain para may uwi ako dito sa bahay. Tapos, pinaka-worst po yung wala talaga kami makain, 10 piso lang po yung pera ng papa ko. Bumili po ako ng 10 pisong tinapay sa bakery. Tapos, yung 10 na yon pinaghatian naming 4. Yung time na nakita ko si Papang umiyak, pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko lahat para hindi na mangyari yon. Gagawin ko lahat para hindi na namin maranasan uli yung gutom na yon.